Maraming salamat po at kasama ka na ulit namin. Teacher Virginie na nakaka-anointed. Worshipper of God. Maraming salamat. Ate Marlene, hindi man nakapag-gitara ngayon. Pero, kaya pa rin ako. Sama-sama pa rin tayo magpupo sa ating Panginoon. Good and bad Walang times. makakahadlang sa... Walang makakahadlang para matuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Atin naman pong pinewelcome ang ating napaka-anointed. So blessed, napaka-blessed na ating lahat sa kanyang buhay kasi napakabait, very selfless talaga. Lagi niya tayong inuuna or ang mga ibang tao para yung sarili niya, inuhuli. Kaya talagang na-appreciate ko sa kanya. Lagi siyang thank you, Lord. Mahirap iwan. Hindi ko nga maiwan-iwan. Pero, atin ang welcome ang ating napaka-anointed president. ABC kung managran pa rin. Parang sila. Hallelujah. Ang ating napakaganda ko si Pastora. Younger version. Wow, yan ka lang siya. Younger. Salamat po, Darlene. Ang tawagan kasi para mas lalo maging deeper yung samahan ay beloved. Beloved. We are beloved in Christ. Amen. Naririnig niya po beloved. Praise the Lord. At bago tayo patuloy ay magpasalamat muna tayo sa Panginoon. Kasi ang kaaway talaga ay trying to visit us para hindi magpatuloy yung gawain. Pero Yes. God is greater. Amen. Amen. God is greater. The Lord, greater is He that is in us than He that is in us. Kaninang umaga pa lang talaga ay dinidistract na tayo. Amen. Imbes na magpasalamat, mag-worship naman, dyan yung mga distraction. So, it's our very first time. Hindi na tayo magtaka. Mangyayari talaga sa atin bilang mga Kristiyano. It's biblical. So, ito na yung umpisa. Pero huwag tayo matatakot. I mean, no one can stop us in serving God. Amen. Tuloy lang. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pagpapala. Amen. Kaya bago tayo magpatuloy ay manalangin mo tayo sa Lord. Hallelujah, Panginoon, maraming pong salamat sa umaga ito na patuloy na pinagpala mo bagamat nakakaranas kami ng mga distraction, Panginoon. But we do believe, Lord, na hindi mo kami iniligtas. Ikaw na may sabi, Lord, sa iyong salita na I will never leave you nor forsake you. Sa oras na ito, Panginoon, salamat po. At dahil ramdam namin, salamat sa mga kantahan, mga pagkakatagumpay. Hallelujah, bagamat hindi namin nakanta lahat ng ito, Panginoon, ay tinanggap mo yung mabangong samyo sa iyong harapan. Marami pong salamat sa presensya mo kanina, Panginoon, na naiiyak kami dahil alam namin, Lord, na ang mga pangyayaring ito ay inaalaw mo para maging matibay kami at matatag sa pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang lugar na ito, ang part na ito, at ganun din, Lord, sa kung sino man yung nagsumbong sa amin, Lord God, binibless namin siya at patuloy na hipuin mo ang kanyang puso, Panginoon, na ang lahat ng ginagawa namin ay para sa iyo. Marami pong salamat, pagpalain mo ang bansang ito na kung saan bigyan nila kami ng kalayaan magpuri sa iyo in the mighty name of Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Dalangin ko na ibaba mo ako sa pinakamababa. Ikaw lamang ang may taas sa aking buhay. Hallelujah. At mangyari, Panginoon, na buksan mo rin ang spiritual eyes ng iyong mga anak at maging ang spiritual ears para marinig namin at makita ang nais mo sa umaga nito. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang salita ng aking naihanda. Precious Holy Spirit, and I invite you to join with me. Ikaw ang ating great pastor. Hallelujah, great teacher. Pangunahan mo ako. At I am nothing without you. For it's not by might nor by power, but by your Spirit, Lord, whom I deliver your word today once again. In Jesus' name is we pray. Amen. Are we blessed? Amen. Yes, we are blessed forever. Tapang na tao, hindi ata mo. We are blessed forever. We are highly thankful. Amen.
tayo sa outline. Ang nakatagda sa buhay ng tao. May nakatagda talaga sa buhay ng tao. Ang ating susing talata ay magtatagpuan ko sa Aklat ng Hebreo 9:27. Ang sabi niya dito, sundan niyo na lang sa natinong mga mata, sa langko. Itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ang Panginoon ang siyang nagpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita sa buhay natin. Bakit natin kailangang pag-usapan? Minsan ayaw pag-usapan ang patungkol sa kamatayan. Ayaw nilang ituro kasi iniisip nila hindi pa pala. Pero may mga nakatagda talaga sa araw na nakatagdang araw ng bawat isa. So sa ating bansang Pilipinas, pagdating ng November 1, anong ginagawa po natin? Sineselebrate natin ang araw ng mga patay. Tayo po ay undas. Pumupunta tayo sa sementeryo para magtulos ng kandila. Gumagawa tayo ng mga kakanin para ialay ang mga pagkain na yan sa mga nawala na sa pamilya natin. Subalit, ang tanong po mga kapatid, ang ginagawa ba natin ito, ang pagtutulos ng kandila, pag-aalay ng mga pagkain sa mga patay ay nasa Biblia ba? No. Wala naman, wala tayong nabasa sa Biblia. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon para malaman natin ang katotohanan. Ang sabi ng John 8:32, and you know the truth, and the truth shall set us free. So lahat ng mga katotohanan ay nasa Biblia. Amen. Kaya I encourage everyone na basahin po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Kasi ang kaligtasan, kahit kailangan ba na ipag-pray natin, it is necessary na ipinag-pray natin yung mga yumao ng mga kamag-anak natin. Hindi po. Ang sinasabi ng Biblia, hindi na kailangan pag-pray. Bakit po? Kasi tapos na eh. Ang kaligtasan ay habang tayo buhay pa. Kaya nga tayo narito sa part na ito, kahit maraming mga distraction sa atin, pinagbabawalan tayo, hindi na tayo magtaka, mangyayari talaga yan. Ipagbabawal kasi ayaw ng demonyo na maraming maligtas mapunta sa langit. So nagdo-double time yung kaaway. But sabi nga ng kanyang salita, 1 John 4, for greater is he that is in me than he that is in this world. Magpatuloy lang. Huwag matakot. Kasi ang takot pag inilagay sa isip natin, wala na. Takbo-atulin na tayo. Katulad kanin, pero hindi tayo tumakbo, na. Wala, calm down. Binigay pa nga namin yung ID namin. Oh! Yeah. Ang takot ay talaga naman, pero pag aralin natin talaga ang Biblia, ang huwag kang matakot ay naisulat ng 365 days. So, ibig sabihin, ay 365. So, ibig sabihin, ang pagkatakot, nire-remind ng Panginoon, everyday yan, anak, huwag kang matakot. Marlene, huwag kang matakot. Arlene, huwag kang matakot. Mayroon, Lynn. Bianglin, huwag kang matakot. Ano ba ito? Nagpangalan niya. Amen? Si Jennifer Lynn, huwag kang matakot kasi nagawin siya ng Lynn, kaya puro Lynn na. Hallelujah. Si ate Pinky Lynn. Huwag kang matakot. Virgilin. Takot kanina sa sunog. Amen. Si ate Flor. Lynn. At si Reyna Bilin. Hallelujah. Huwag kang matakot. Amen. Sasamahan kita. Isaiah 41 din sabi niya nga doon. So, do not fear for I am with you. Amen. Kanina nga, donor pero nawala yung mga memory verse ko. Amen. Pero in the end, naalala ko din Isaiah 41:10 nang nag-usap na kami ni ate. Sabi ka sa Isaiah 41:10, so do not fear for I am with you. Ganun pala yun. Hallelujah. Kailangan talaga yung salita ng Panginoon. I-memorize natin sa ating puso para pagdating ng mga pagkakataon na gano'n, hindi tayo natatakot. Kasi pag natakot ka na, katulad sabi ko kanina, takbo at huli na tayong lahat. Amen? Pero hindi po. Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya nga ang kaligtasan ay katulad ng ating mga kaya tayo nandito bayar ang mabuting balita ng kaligtasan. Sabi ka sa John 14:6, alam kong kabisado na natin, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Wala nang ibang daan liban sa Panginoon. Hindi yung dating daan. Amen. Hallelujah. Katotohanan ay ang sinasaad ng
natin sa Ama kung hindi tayo dumaan sa Kanya. Amen? Kaya kanina sabi ko, kailangan bang gawin natin yung pagtutulos ng kandila, pagpipray sa mga patay, pag-aalay ng mga kakanin, sa mga namatay na nating kamag-anak? Ang sagot ko ay, kasi basahin natin doon sa Luke 16, ito ay patungkol sa mayaman at si Lazarus. Amen. Dito sa Luke 16, verse 19 hanggang sa mga sumusunod, hayaan nyo na basahin ko na lang. Hallelujah. May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Ayan, sabi, may isa naman pulobing nagngangalang Lazarus na tadtad sa sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. 21. Sa hangad na matagpuan man lamang ng mga mumong nahuhulog sa hapag ng mayaman at dooy nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang sugat. 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay naman ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw niya ang mayaman. Natanaw ng mayaman si Lazarus sa piling ni Abraham. Sabi niya, kaya sumigaw siya. Amen? Sumigaw yung mayaman. Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazarus na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang kanyang dila dahil ako'y nahihirapan sa apo. Amen. Amen na ito. Amen. Ito ang tugon ni Abraham. Ngunit, sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan. Subalit, ngayon ay inaaliw siya nito samantalang ikaw naman nagturo sa liyan. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin kaya't ang mga narito ay hindi makapunta riyan at ang mga nariyan ay hindi makapunta dito. Ito, sabi na naman, humiling ulit yung mayaman sa 27. Ngunit, sabi niya, sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, pinakikiusap kong papuntahin na lamang ninyo si Lazarus sa bahay ng aming ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, sugiuin ninyo siya upang siya bigyan ng babala at hanggang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang kasulatan ni Moses at mga propeta. Iyon ang kanilang pakinggan. Ito, sabi ng mayaman. Sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisi sila talikdan ang kanilang mga kasalanan. Hallelujah. At sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moses at ang propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling. Amen. Ang liwaliwanag po ng salita ng Panginoon. Ang mayaman, nung siya'y nandito sa daigdig, nag-enjoy siya at wala siyang panahon sa kanila. Amen. Ginugol niya siguro yung kanyang buhay sa kung hindi mahahalagang bagay. Hallelujah. Nakita natin dito na kapag pala ang isang tao ay patay na, hindi na siya makakalaman. Wala nang pag-asa. Amen. Kahit invite mo pa si Bishop na mag-pray sa namatay mong kamag-anak, wala na kung sindihan. Amen. Kaya napakahalaga po, bago tayo lumisan sa daigdig, magsisi na tayo, magbalik loob. Yun ang gusto ng Panginoon. Itong si Lazarus naman, hallelujah, nakita natin na marami siyang panahon sa Panginoon siguro that time. Lagi siyang nananalangin, may pananampalataya siya na pagdating ng panahon ay makakapiling niya ang Diyos. Amen. Hallelujah. Wala. Kaya alam niyo mga kapatid, huwag tayo maging pag-usap sa mga patay. Amen. Pagpunta natin sa sementeryo, hindi naman po masama na pumunta, bisitahin natin yung mga yumao ng mga kamag-anak natin. Huwag lang natin silang kausapin. Amen. Kasi pinagbabawal po
ang mga patay. Amen? Nasa Biblia po yan. Mga kapatid, basahin po natin doon sa Deuteronomy 18, turn 10 to 12. Sabi niya dito, tignan natin kung bakit hindi pwedeng makipag-usap sa mga patay. 18, 10 to 12 ng Deuteronomy. Ito, sabi niya, sino man sa inyo huwag magsunog ng kanyang anak bilang hagdo. Huwag kayong manghuhula. Huwag gagawin ang ginagawa ng mangkukulam. Amen? Huwag natin gagawin. Kasi ang mga nananawas, yung mga nananawas, yung albularyo, hallelujah, at mga sumasangguni sa mga espiritong namatay. Hallelujah. Sino mang gumagawa ng alinman sa mga ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Pagkatandaan ninyo na yan ay dahilan kaya niya itinataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kaya huwag na natin kausapin yung namatay nating mga kamag-anak. Hallelujah. Amen. Na sana magpakita ka na, tatay. Paano kung nagpakita? Ay, sasabihin mo, ay, nagbibiro lang ako. Amen. Alala ko nga yung aking anak. Alam niyo, siya kasi first apo. Sobrang mahal na mahal niya yung lolo niya, yung namatay, isang taon na siyang namatay. Pag tumatawag ako, sabi niya, Mama, nandito ako sa pavement, inihintay. Dito kasi nakaupo si Papa Lakay, sabi niya. One time na nag-usap kami, bakit? Sabi ko, baka sakaling makita ko si Papa Lakay. Sabi ko sa kanya, anak, hindi mo na makikita pa. Pag namatay na yung isang tao, wala na dito sa lupa. Naandun na siya kung saan siya napunta. Amen? Kaya nga, bago tayo lumisan sa daigdig, kailangan siguraduhin natin kung saan tayo pupunta. Isuko na natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? Kasi kung tayo doon sa impyerno mapunta, di ba sabi ni yung mayaman, hirap na ako dito. Hindi na siya makakaalis doon. Wala nang pag-asa. Pagka namatay na, sabi niya, pwede mo bang papuntahin si Lazarus para idampi yung kanyang daliri at patakan yung aking dila, sabi niya doon sa kanyang salita. Tignan mo ang mayaman, kahit nasa impyerno na pala, nag-uutos pa. Kaya mahirap talaga ang maging mayaman. Amen? Pero okay na rin tayo kasi simple lang yung buhay natin. Ang mga Kristiyano, pinapayaman tayo ng Panginoon para maging pagpapala tayo sa iba. Hindi natin inaanap. Kasi yan, lahat ng yan, na meron tayo, mga ari-arian natin, hindi natin pag-aari yan. Kahit 10 taon mo ba yan pinag-ipunan, hindi mo yan pag-aari. Pag-aari yan ng Panginoon. Yan ay regalo at bigay ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan, kapag tayo pinayaman ng Panginoon, maglaan tayo ng panahon para sa Kanya. I-google natin ang panahon natin. Katulad nga ng sabi ni Arlene kanina, Matthew 6:33. Seek it first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be given to you as well. Amen? Doon po sa salitang yan, meron po tayong, bago tayo magpatuloy, meron po tayong tatlong G na aangkinin. Ano po yung G na yon? Ang una, meron tayong godly life. Seek it first the kingdom of God and His righteousness. Meron tayong guided life and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So, guaranteed. Yung panguling GI, meron tayong guaranteed life. Kaya purihin ang Panginoon sa mga Kristiyanong tulad mo at tulad natin. Huwag tayong manghihina. Hallelujah. Tayong magpatuloy. Kung anong pinapagawa ng Panginoon sa atin, gawin na natin. Pag tayo tumabi sa mga kaibigan natin, kumusta ka na sister, natanggap mo na ba ang Panginoon bilang sariling Diyos? Ito yung kailangan natin gawin. Amen? Alundang mo yung ating ito yung kailangan natin gawin, that we need to have faith in Christ. Amen? Ano ba yung faith na sinasabi? Faith is the evidence of things hoped for, the substance of things not seen. Hebrews 11:1. Amen? Kung wala tayong pananampalataya sa Panginoon, so, hindi mangyayari yung nais natin. Amen? So sabi niya ng 1 Corinthians 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya tayo narito sa part na ito para pag-aralan natin kung tama nga ba na yung dati nating kinagis ng mga tradisyon,
pumupunta tayo, nagbibigay tayo ng mga prayer request sa ating mga sa churches para ipag-pray down yung ating mga mahal sa buhay na nawala na. Pero sa liwanag ng salita ng Lord dito sa Luke 16:19 hanggang sa sumasunod, sa mayaman at si Lazarus, hindi na kailangang ipag-pray pa yung mga namatay na. Baliktad na ang mangyayari, mga kapatid. Kung aaralin natin, di ba sabi ni mayaman, pwede mo bang papuntahin si Lazarus para sabihan yung 5 pang kapatid na lalaki? So, ibig sabihin, yung mga namatay na nating mga kamag-anak, saan man sila naroon, impyerno man sila o langit, sila ang nananalangin sa atin. Na sana maging tapat tayo sa paglilingkod, sinusunod natin ang nais ng Panginoon, nagsisi, nagbalik loob. We are all saved by grace. Amen. Through faith. Kailangan talaga yung ating pananampalataya. Kasi kung wala na tayong pananampalataya, ay wala na. Faith without action. At kailangan yung pananampalataya niyan ay nakikita po sa atin. Faith without action is death. Amen? Ano pa? Yung kailangan natin gawin. Yung una na ano ko na doon sa God, let God words guide you. Ay, bakit itong word na yun? Sorry. Yung place, what to do, sabi niya doon, place your faith in Jesus. So, meron tayong kailangan may pananampalataya po tayo sa Panginoon na siya lamang ang tagapagligtas. Sabi na ng Acts 16:31, just believe the Lord Jesus Christ will be saved you and your household. So, huwag po natin wawalain yung pananampalatayang yan. Ang pangalawa ay let God words guide you. Proverbs 3:5 and 6, sabi niya doon, trust in the Lord. Huwag tayong magtiwala kahit sino. Sa Panginoon lang tayo magtiwala. Ano sabi niya doon? Trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Kaya ang paglakad natin sa Panginoon ay dire-diretso dahil lagi tayo nagtitiwala. Amen? Kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon, wala na tayo rito. Yung mga yung kasamahan natin wala rito, may importante silang lakad. Just wait for them. Hindi natin sila pwedeng i-force kung ano ang gusto nila. Ay gusto lang nila. Ganun po talaga. Amen? Tayo naman ay happy. Just enjoy serving the Lord. Magtiwala kung ano magagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Let the joy of God be upon us. Kaya nga kanina, grabe yung, alam mo na, nadadala ako sa kawan biya. Ewan ko ba? Basta Lagi kanyang hinahan. lagi tumatawa. Amen? Para masaya. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Amen? Kaya lagi magtitiwala sa Panginoon. Lagi siya yung mag-guide ko sa bawat isa. Ang pangatlo ay show compassion to others. Magtataka ka, bakit ganito yung grabe yung compassion mo sa compassion po natin ng bawat isa. Kasi kung wala yung love na yan, yung compassion na yan, wala, hindi tayo magkikita dito every Sunday. Bahala ka kung saan ka pupunta. Kaya salamat po. Salamat Ate Marlene. Grabe yung compassion mo sa bawat isa. You are a friend of all. Kahit Thank you pumunta for ka the doon, life. pumunta ka doon, ang dami yung mga kinakausap. Yan yung magandang halimbawa na isang Kristiyano. Tulad natin, yung compassion natin sa bawat isa, hindi tayo namimili. Amen. Kahit other church man yan, we still pray. Amen. Show compassion. Nakikita talaga yan sa Ayos sila ng bawat gitara. isa. Amen. Hallelujah. Glory to God. Ngayon, idagdag natin, may mga paalala kasi ang Biblia Yes. kung bakit wag nating sayangin. Kasi may mga, yung nakatakdang panahon ng, may nakatakda talaga sa atin. Katulad na yung nangyari si Mayaman at si Lazarus, nung sila'y sabay na nawala sa daigdig, yun ang tagdang panahon. Pero nakita natin yung kaibahan ng naglilingkod. Hallelujah. Si Lazaro naman ay naglingkod sa Panginoon habang siya buhay pa. Kahit mga mumong lang ang kinakain niya, dinidilaan pa ng aso. Yung kanyang mga galis, yung mga sugat niya. Pero purihin ang Panginoon, nung namatay siya, kinuha siya ng anghel at dinala sa piling ni Amang Abraham. At yun ang namakita. At walang iba kundi tayong lahat. Tayong lahat magkikita sa pagdating ng panahon. Uy! Ang ganda-ganda na ng damit mo. Hallelujah. Amen. May side flip ka pa sa ulo. Lahat kung anong ginagawa naman natin dito. Ganon din sa langit. Amen. Hallelujah. Pero paano kung hindi
nagsisi at nagbalik lang sa Panginoon katulad ng mayaman. Napakamayaman. Kaya nga sabi ng Biblia, napakahirap sa isang mayaman ang makarating sa kaharian ng Diyos. Ginawa mo na lahat. Naging mabait ka na sa magulang mo. Masipag ka, pero meron kang isa, hindi mo na ako. Yung pagbigay yung ari-arian mo, hatiin at ibigay sa mga buka. Mahirap talagang gawin yun kasi pag mayaman talaga, gusto mo pa, more Lord. Just enjoy. Pag tayo pinayaman ng Panginoon, alalahanin natin, yan ay regalo at bigay ng Panginoon sa atin. At nililinaw pa ng salita ng Panginoon, tayong lahat pumupunta sa gawain, yan ay hindi dahil gusto natin pumunta sa langit. Hindi yan yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy. Ang ginagawa natin, ito ay talagang ugali at trabaho ng mga taong tagalangit. Eh ngayon kung hindi ka tagalangit, wala ka talaga sa gawain. Nabuboring kang kumanta, nabuboring kang gumitara. Pagrinig mo pa lang ng mga worship song, ayaw mo na. Kasi hindi ka tagalangit. Eh paano kung gugugulin mo pa ba yung buhay na yan sa walang kakwenta-kwentang bagay? Ang sabi ng Romans 12:2, memoryado mo ba? Romans 12:2? Romans 12:2 sabi niya doon, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you're able to test and prove what God's will is. It's good, pleasing, and perfect will. Amen. Hallelujah. Yan po mga kapatid. Kailangan mababago. There is a transformation. Glory to God. Hallelujah. Grabe yung discerning spirit ni wala ko lang. Ayun na. Isa na ka Romans 12. Kailangan talaga, there is a transformation. Dati ang iksi-iksi ng suot. Ay, hallelujah. Pero, yeah, it's life lang. Sa susunod, ay, naka-full gospel na tayo. Maganda na yung suot. Kasi, when we go to the church, kailangan talaga na maayos yung puso natin, naka-tune in lagi sa Lord, at maganda rin yung pananamit natin. Kasi ang kadate natin ay ang Panginoon. At wala na pong iba. Bakit yung mga iba nakakapag-dress na pumupunta sa mga mall? Eh bakit sa gawain ng Panginoon kung ano-ano na lang? Hindi po gano'n. Amen? Hallelujah. Ito yung mga naidagdag ko. Actually, natapik na natin last time na may mga paalala talaga ng Panginoon kung bakit kailangan nating maghanda. Paghandaan yung araw na nakatakda sa atin. Ang una ay ang Santiago 4:14. Na-share ko ba doon sa ano? Wala. Ano na? Meron. Santiago 4:14. Santiago 4:14. Hindi nga ninyo alam. Ay, okay, thank you. Sige. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad mawawala. Amen. Kaya kailangan natin paghandaan kasi ang buhay ay napakaikli. Amen. Ako ay 44 na. Eh kung basahin mo yung Psalms 90, verse 10, ang buhay ay hanggang 70 na lang. So, i-google mo pa ba yung buhay mo? 70 less 40. So, ilan na yung natira sa buhay ko? 26 na lang. Oh. E di yung natirang buhay na yan, hallelujah, ay i-google na natin sa Panginoon kasi napakaikli ang buhay. Amen. Pag lumampas dyan, bakit ano nangyari? May lipstick ba ako? Wala, okay na. Ay, Papawis ka daw. Nawawala yung... Pag lumampas dyan sa 70 yung buhay natin, ay bonus na natin yan sa Lord. Kaya huwag natin sayangin. Napakaikli ng buhay. Tingnan mo nga ang bansang Pilipinas ngayon. Grabe, sunod-sunod ng lindol. Wake up call na yan ng Panginoon. Parang microphone. Apple na yan. Microphone. Parang naka-microphone. Wala. Hallelujah. Diba? Sunod-sunod yung lindol na nangyayari. Kaya huwag na tayong magtatamad-tamad pa. Huwag na natin sayangin yung pagkakataon. Kasi sadyang napakaikli ng buhay. Alam mo nung sinare yung video, yung mga estudyante na HM pa yung mga iba dun sa Davao, umiiyak ako. Kasi dinig mo talaga yung hagulgol ng mga tao na, Lord, Lord, Lord. Amen.
mag-shake ng... Akala nila tatawagin kapag may mga sakit. Oo, saka lang tatawagin ng Panginoon. Amen. Pero purihin ng Panginoon ang mga taong nandito, meron man o walang pagsubok, mga ganun na pangyayari, lagi natin inuuna, sabi nga ni Arlene kanina, seek ye first the kingdom of God. Pag inuuna mo talaga ang Panginoon, all these things shall be given to you as well. Lahat ng bagay, amen, purihin ang Panginoon. Tinanong ko si Teacher Virgilin kasi taga-Davao siya, kumusta ang pamilya mo? Glory to God. Lahat ay parang ano lang, kunti lang daw yung naramdaman. At nagtanong din ako sa group natin, nag-message din si Claire, sabi niya, malakas na ako pero ang pamilya ko ay safe. Nag-alala din ako kasi grabe si Ate Pinky, oh, updated lahat ng news. Basta, oo. Hindi na ako magbabasa ng news kasi Ang bilis niya yung kamay niya. Nibilib ako dito eh, sa kamay. nakikita talaga doon sa newsfeed niya. May nangyaring record ngayon sa Cebu. 7.4. Amen. Yan ang talagang anak ng Diyos. Amen. Talagang pinupos lahat. Amen. Glory to God. Yes. Kaya pag-isip ko, hindi ko nabantayan. May sunog pala sa bahay. Ayun, post na naman niya. Mga alas 4 ba yan natin? Oo, kaya nakatulog na tayo. Hindi natin Kaya po, huwag natin sayangin ang buhay. Kasi darating at darating tayo sa nakatakdang panahon na oras na lumisan tayo sa daigdig. Amen. Lagi tayong manalangin, igugunda natin ang buhay natin sa Panginoon. Wala naman tayong ibang pupuntahan kundi yung sa Panginoon din. Amen. Kaya huwag na natin sayangin. Sama-sama na tayo, walang iwanan. Amen. Tuloy-tuloy na yan. Hallelujah. Ang pangalawa, ang buhay ay napakaikli. Amen. Kausap mo lang ngayon, mamaya wala na pa. Ay, nawala ka na? Ayan, pakibasa mo nga ating Reyna B. Kawikaan 27:1. Ang buhay ay Amen. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas sa pagiging Yes, mga alam hindi ko mo alam. Kaya huwag natin sayangin. Napakaikli ng buhay. Kanina, yung una, ang buhay ay parang usok lamang. Minsan, yung una kanina parang usok. Ano? Yung pangalawa ay napakaikli. Talaga namang napakaikli ang buhay. Hindi tayo mag-stay dito sa Pilipinas, sa daigdig ng 200 years. Hanggang umabot lang siguro 170 to 110 yung mga iba nga earlier than that eh. Amen? Hallelujah. Kaya huwag na natin sayangin. Gugol na natin ang buhay natin sa Panginoon. Ang pangatlo ay sino? Ikaw nga, Jennifer. Ay, si Jennifer. Kabasahin mo. Basahin mo nga. Ano sabi niya sa pangatlo? Walang makakaiwas sa Panginoon. Ito yung Hebreo 2. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. Ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpapatunay sa atin na ito'y totoo. Amen. Walang makakaiwas. Haharap at haharap tayo talaga. Mangyari yung Hebrews 9:27. It was appointed for a man once to die at ang susunod nun ay judgment time. Haharap tayo sa Panginoon. Hindi tayo makakaiwas. Kaya ano ba yung gawin natin? Gumawa na tayo ng kalugod-lugod sa Panginoon. Magpatuloy kung anong inumpisa ng Panginoon sa atin. Huwag na natin ibahin pa. Amen. Nasa tamang pag-iisip na tayo. Amen. Dati, mali-mali yung iniisip natin. Amen. Pero ngayon, natagpuan natin na nalaman natin yung katotohanan na nasa Biblia, nasa tamang mag-iisip na tayo. So, tuloy-tuloy na yan. Kung anong ginagawa natin, nagigitara tayo dito, kumakanta tayo, tuloy-tuloy na yan. Gamitin natin yung 3 T. Alam niyo ba yung 3 T? Talent, time, and treasure. Amen. I-google na natin lahat yan sa Panginoon. Yung talento mo, yung pagkanta, kahit sabi nga natin, Marlene, grabe talaga kaaway. Pinakanta na naman kasi si Biang, kaya nasita tayo. kahit nasisita tayo. Pero Yan. powerful, doon ko nga nakikita na ang Panginoon ay sumaasa sa atin. Yung talent natin, yung time natin, purihin ang Panginoon. Kahit nandito lang tayo sa park, mainit man, umulan man, nandito pa rin tayo magkakasama
nga, ginugugol natin yung time natin. Time na pag-share ng salita ng Panginoon. Amen? Yan yung importante, sharing the gospel. Kaya tayo narito para i-share natin. Huwag natin sayangin yung oras at yung treasure natin. Yung kayamanan meron tayo. Kaya nga tuwang-tuwa ako kanina habang tumatawa si Biang, lahat ng laman ng bangko ay Ang galing yan. Hallelujah! Sabi ko, Lord, thank you kasi Pati ikaw, nagkahinga na ako. Sana all. kung anong meron tayo, yan ang regalo at tingay ng Panginoon. Sabi ko, nakita ko na wala siyang ikaw. Kaya sabi ko, oh Lord, thank you, hallelujah. Ganyan ang mga Kristiyanong tulad mo at tulad ko. Amen. Kung anong meron tayo, yan ay regalo at bigay naman ng Panginoon yan. Hindi naman natin yan talaga pag-aari. Kaya tayo meron kasi tayo yung unang biniles ng Panginoon. Amen. At i-blend natin sa mga kasamahan natin. Ganyan ang gagawin natin. Hallelujah. Meron akong nabasang kwento na dito na lang tayo magtatapos. Namatayan niya. Tapos yung member ng church, namatay yung kanyang, ewan ko anong namatay na kamag-anak. Nagtanong siya ngayon sa pastor. In-invite na yung pastor para ipag-pray yung namatay niyang kamag-anak. So sabi yung lalaki, Pastor, pwede ka bang pumunta sa bahay, pag-pray mo yung namatay kong kamag-anak. Siguro tatay niya, ganyan. Tapos, pwede namang pumunta ang pastor, syempre, para ipag-pray yung mga tao doon, hindi yung namatay. Amen? Yan ang kagandahan. E di pumunta yung pastor. Sabi niya, bago ko pag-pray, meron lang akong itatanong sa iyo. Halimbawa, pag ikaw ay nag-take ng exam, kailan ka mananalangin? Pagkatapos ba o before? Tayo ba? Pag nag-exam tayo, kailan ba tayo nananalangin? Before or after? So, before. So, bago tayo, sabi ng pastor, bago sana namatay yung kamag-anak, pinag-pray na. Natanggapin sa langit siya. Amen? Kasi pagkatapos na niyan, pag pinag-pray mo yan, magpasalamat na lang tayo na ang kamag-anak mo yan na namatay ay nandun na sa piling ng Panginoon katulad ni Lazarus. Amen? Kaya tayo, lagi na lang nagpapasalamat. Panginoon, salamat sa namatay kong tatay, bago siya nawala, ay tinanggap ka niya at nagsisinagbalik.